So ngayon mga kababayan, ituloy pa natin. Kung titingnan nyo, ito po kasi yung isa sa tinitingnan na nagpromotor mga kababayan ng mga nakabonit ng itim. Ng mga nakatakip po ang muka. Kasi ito mapapansin nyo nga dito, yung mga kasama niya mga nakabonit na eh. Kasi ito po yung nananawagan mga kababayan, si Superfly. Ito po ay kilalang rapper dito sa Pilipinas. So ngayon, yan yung mga geng-geng na di umane nananawagan ng pagpunta mga kababayan dyan sa Mindiola. In the same time, kung makikita nyo nga, yung mga kasama nila dito, may mga takip na ang mukha. So yan din yung mga naka-impluensya doon sa mga kabataan para pumanggulo. So ito, i-play po natin. Pakinggan nyo ha. Naririnig ko yan. Naririnig nila yan. Pero, we need to step one step backward to move 5 steps forward. Kailangan nilang marinig to. Handa na ba kayo mga Pilipino? Paumanhin kung hindi ko siya nakabisa. Pero ito ay nanggaling sa puso at sa buong Pilipino. Mahal ko ang Pilipinas. Aking lupang sinilangan. Kumpara sa kalayaan ng bayan, buong puso ko tong pag-aalayan. Lagpas 500 taon nang sakupin tayo ng mga Espanyol. At 80 taon naman ang nakalipas mula nang makawala tayo sa kamay ng mga Hapon. Ngunit, hanggang ngayon, patuloy pa din tayo nakakulong. Mahirap at naghihikahos. Hindi dahil sa kamay ng banyaga, kundi dahil sa korupsyon ng mga madarambong na kapwa natin Pilipino. Ang ninanakaw nyo ay hindi lang kaban ng bayan, kundi mga munting pangarap ng mga kabataan. Ako, bilang isang Pinoy, ay magsisilbing boses ng higit 100 milyong kong mga kababayan. Dahil Tsaka tandaan nyo mga kababayan, yung mga nanggulo kahapon, ang target talaga nung sunugay yung Malacanang. Eto mga kababayan ha, butas din yung sinabi ni Sir Chavit Singson eh, na si First Lady yung pasimuno nung yung nagbayad do sa mga nakamaskara mga kababayan, mga nakaitim para manggulo. Eto ha, kung si First Lady ang nagbayad doon, tapos ang target nung mga nanggulo ay sunugin yung Malacanang, di parang inanon na rin niya yung asawa niya. Eh di ba? So dapat etong si Sir Chavit Singson mag-isip ng maraming beses. Yan maliwanag nga ang target mga kababayan ng mga nakaitim, sunugin yung Malacanang. Patay na sila. Ayan sa pagiging bulag. Pibe, bigay sa karasan na ginagawa ng bansa natin. Bangon kabataan. Tayo ang sagot na nakasaad sa kasaysayan. Bangon kabataan. Iparamdam nyo ang tunay na pagmamahal ng mga nasa laylayan. Bangon kabataan! Ikaw ang magliligtas sa nalulunod nating bayan. At tayo ang magsisilbing apoy sa pinatay na liwanag ng mga magnanakaw. Upang magsilbing gabay ng mga susunod pang henerasyon na tingting hindi na muling ipaagaw. Tama? Wala akong pinapanigang kulay. Ang pagparito ko ay para ganapan ng gampaning ipinagaloob sa akin ng lupang sinilangan. Ayan mga kababayan, yung mga katulad namin na masyadong updated pagdating sa issue ng mga rap mga kababayan, yung mga artists dito po sa ating bansa. Ito po kasing rapper na ito, unang-una, yung mga kanta niya wala namang kinalaman sa Pilipinas. Ibig sabihin, wala namang kinalaman sa issue ng politiko ng bansa. Ngayon na nakakapagtaka lang, pagtungtong kasi mga kababayan ng September, bigla pong nabuhay yung mga panawagan nila na may mga nakalakip pa nga, na may mga nakamaskara, mga nakabonet. In the same time, meron na palang rally ng September 21. So ngayon sa tingin nyo mga kababayan, kung kayong tatanungin, kasi sabi ko nga po sa inyo, yung ibang mga rapper na ang kanta ay patungkol sa ipinagbabawal na batulagi, pagyayabang, at patungkol sa ipinagbabawal na damo, biglang makikita nyo na sumisigaw ng may pagmamahal. May pagmamahal sa bayan at biglang nagkaroon ng interes sa takbo ng politika ng Pilipinas? Sa tingin niyo mga kababayan, bakit biglaan na bumaling yung etong mga rapper na wala namang kinalaman sa issue ng politika, biglang bumaling sa issue ng politika mga kababayan at biglang nagsisisigaw na mahal ang bayan? Sa tingin niyo mga kababayan, bayad hindi?
Ibabayad? Hindi. Siyempre, artist yung mga yan eh. Sa tingin nyo magsasalita yan dyan, titindig yan dyan, ang walang TF? Diba? So ituloy pa natin. Ang ibangon muli ang Pilipinas. Hindi kami titigil. Yan. Opo, ito. Yan ba yung rapper na nababalitang nag-udyok ng mga nakabonet? Yes. Ito po yun mga kababayan, si Supafly. Wala ba akong karapatang magising? Kaya kita niyo yung mga nakasama, nakabonet na. Kung meron kayo din. Mas mayaman sa pinakamayamang atleta sa buong mundo. Habang kayo may magagarang sasakyan na may mga taga-hatid sundo. Mahiya at bumaba naman kayo nang maramdaman nyo yung sigaw at inaing na mga nahihirapan. Tsaka yung binabasa niya dito mga kababayan, halatang may nagsulat. Kaya, sa bawat nalulutas na problema at mga nahuhuling magnanakaw, kailangan namin ng malinaw na pagbeberipika kung ibinabalik ba sa Pilipinas yung mga ninakaw sa kanya. At kung napapansin nyo yung mga suot namin, bakit hindi nyo napapansin yung mga napapansin namin? Kailangan pwede makapansin? Ginagawa ko to na nakapaloob ang boses ng milyong-milyong mga kabataan. Kabataan talaga yung target nila hindi dito. Hindi ako yung kalaban mo. Hindi ikaw yung kalaban namin. Ang tunay na kalaban. Ano yung pangalan niyan, sir? Ano yung Sumablay? Hindi, Supafly. Kalaban natin ay ang korupsyon at ang kahirapan. Kita nyo ha, sa bawat binibitawan niyang salita dito, ang target niya dito na mahikayat mga kabataan. Kaya kung may mangyari man sa akin masama, diba? Kaya kung may mangyari man sa akin masama, ang pakikiramay nyo ay pagpapatuloy ng kalayaan ng Pilipinas sa korupsyon. Pababain, tanggalin, at pagbayaran lahat ng kasali sa pamamalakad ng korupsyon. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Lahat kayo! Dahil ito, ang tunay na boses ng Pilipinas. Nakikinig, nakikita at susubaybayan namin kayo simula sa pagkabata namin. At kayo mismo ang nagsabi na kami ang pag-asa ng bayan. Kung hindi kayo titigil, hindi rin kami titigil. Kung hindi nyo kami pakikinggan, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Kung hindi nyo kami pagbibigyan, sa alap ng puso na kayo iiwas. Ngayon mga kababayan, ito yan. Bukod pa po dyan kay Supafly, na rapper na ngayon ay yan po kasi yung tinutukoy na rapper na pinaghahanap daw ngayon. Dahil nga mga kababayan, nang dahil sa kanya naka-impluwensya siya na mga kabataan na manggulo dito po sa ating bansa. Lalo na dun sa mga naganap na rally kahapon na kung saan wala namang kinalaman yung mga ari-arian ng gobyerno at mga private sector, pinagdiskitahan po ng mga nakaitim, mga nakamas mga kababayan kahapon. At yung mga nagsunog pa nga, biruin nyo ha, mga motor na nakaparking lang, putik idinamay nila. Hindi na sila naawa sa mga may-ari no mga motor na pinagsususunog nila kahapon. So ngayon mga kababayan, ito pa. Bukod pa po dyan, meron pang isa na ngayon ay naguhugas kamay. So ngayon, eto pong si Boss Toyo mga kababayan, ayan o, nag-post po siya kanina. Sabi niya, di nga kayo ngayon, pagkatapos nyo guluhin ang dapat na mapayapang rally mga tulongges. Okay, tanyo, doon sa mga bata na nahikayat ng mga ito, anong pakiramdam nyo ngayon? Lalo na yung mga naaresto. Anong pakiramdam nyo ngayon? Ganito yung sasabihin sa inyo. Pagkatapos kayong hikayatin. Kasi bakit ba natin nasasabi na sila po yung nanghihikayat mga kababayan sa mga kabataan? Nung September 11 mga kababayan, ito. Nag-post si Boss Toyo mga kababayan na nakatakip yung muka. In the same time mga kababayan, ayan o, nilike ko pa nga yan para hindi mawala dun sa ano natin. Para hindi mawala dun sa ano natin mga kababayan. Dun sa list natin para pag search natin lalabas po agad. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan na yun, September 11, nagsuot na po siya ng nakatalukbong tapos nakatakip na ang muka. In the same time mga kababayan, nasundan pa po yan ng iba pa mga post na kung saan parang ang dating kung ikaw nga naman, kabataan na sumusuporta kay Boss Toyo, may hikayat ka po talaga. May hikayat ka po talaga na pumunta dun sa rally, gumawa ng kaguluhan, ipakita yung pagiging mapusok mo. So ngayon, ganito mga kababayan,
yung nangyari pagkatapos po nila manghikayat nung September 11 mga kababayan, kasi nasundan na po yan nung mga influencer na wala naman po talagang malasakit sa Pilipinas. Eto, pasintabi po dun sa iba, wala naman talagang malasakit sa Pilipinas at wala namang kaalam-alam sa issue po ng politika. Biglang nagkaroon ng interest mga kababayan sa politika ng ating bansa. So ngayon kung titingnan nyo, September 11, pagkatapos po mag-post nito, nasundan na po nung mga post mga kababayan ni Supaply. Yun po yung nagsasalita kanina. In the same time, nung naaresto na yung mga kabataan na nanggulo, eto na yung sinasabi niya ngayon. Ngayon daw mga nanggulo, nga. Pagkatapos daw guluhin yung mapayapang rally. Tapos mga kababayan, may post pa rin siya kanina. Mamaya yan. May post pa rin po siya mga kababayan kanina. Ito pa yung sinasabi niya. Search natin. Yan. May post siya mga kababayan kanina na ito po yung sinasabi niya. Yan. Guhugas kamay na. Kami ay geng-geng. Yung mga nanggulo na gonggong, buwakang ina nyo. Huwag nyo idamay ang mga geng-geng at sinasabi na mga miyembro ko o kasama namin yung mga nanggulo. Walang ibang ginagawa ang geng-geng club ko kundi ang puro charity at pagtulong at rides lang. Kahapon, 3 chairman, yung kasama ko at namimigay kami ng tubig at nakikiisa lang bilang mga Pilipino. Yung mga yon, mga tulonggis yon. Dahil ang kahulugan ng geng-geng para sa amin ay eto. Geng-geng, taong hindi marunong sumuko sa buhay, taong hindi nawawalan ng pag-asa sa buhay at kapayapaan at pag-ibig lang ang gusto. Paano naman yung pagkakaintindi ng mga kabataan sa mga pinagsasasabi nyo? Sa mga panghihikayat ninyo. Alam nyo naman yung mga kabataan, unang-una, kung ikaw ay responsable na influencer, dapat hindi nyo ipapakita sa mga kabataan yung pagpo-post ninyo na nakabonit kayo, nakamaskara kayo, in the same time nanghihikayat kayo na pumunta dun sa rally. Ngayon, kung ikaw nga naman ay nakatakip yung mukha, pwede kang gumawa ng kahit na anong kalokohan. Hindi ka matutukoy. Kasi nga mga kababayan, nakatakip yung mukha mo. So ngayon siguro ganun ang pagkakaintindi ng mga kabataan, mga kababayan, na na-influensyahan ng mga influencer po na ito, na hindi iniisip yung kapakanan ng mga kabataan na may influensyahan po nila. So sabi pa dito mga kababayan, ito pa daw. Sampal ko sa mga mukha ninyo, nagsasabi mga geng-geng ko ay perwisyo. Masaya ako at ang grupo ko ay walang ibang gustong gawin kundi makatulong sa kapwa Pilipino. Tandaan nyo September 11, nag-post siya ng nakamaskara, nakabonet mga kababayan at nakahood. Ibig sabihin kung ikaw nga naman, kabataan, mabilis kang may impluwensyahan. Tapos alam nyo pa yung pinakamatindi dito mga kababayan, may kumakalat po na video na kung saan ito yung abutan nila ng pera, napakakapal ng pera mga kababayan na ibinabayad doon po sa mga nanggulo na mga nakatakip ang muka. Ito i-play po natin. Ito yung pera. Nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Ayan o. Nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Ito yung pera ni Diskaya. Nasa amin na. Shoutout sa lahat ng Ayun daw yung pera ni Diskaya, kinuha na daw ng ransom collection. kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Ito yung pera ni Diskaya. Nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Okay, tanyo kung gaano kakapal yung perang pinaghahati-hatian. Kasi sa totoo lang mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, nakakapagtaka naman na yung mga tao na wala namang hilig sa politika, na mga influencer ay biglang nagkaroon ng hilig sa politika at nananawagan mga kababayan na pumunta ng mga nakatakip ang muka doon po sa pagsasagawaan ng rally. Tapos ang pinakamasaklapan nito, yung mga nakaitim pa mismo ang gumawa ng kaguluhan at nagsunog ng kung ano-ano. In the same time, yung mga private, mga pribadong katulad ditong mga Sogo, mga kababayan, pinagdiskitahan din nila. Diba, yung mga private building, pinagdiskitahan po nila. Yung mga ari-arian ng gobyerno, yung mga stoplight, pinagsisira nila. Diba, saglip na sana yung rally na mapayapa ay makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin para magising yung mga korap na politiko, hindi. Lalo pang naging pahirap mga kababayan sa taong bayan. Bakit? Nanira ng mga stoplight, nanira ng mga ari-arian ng gobyerno,
nanira ng mga building ng private sector. May mga nagrereklamo pa nga na private sector na nilimas yung mga vault, mga kababayan. Ibig sabihin, nilimas yung mga pera na nakatabi. Pinasok yung mga pribadong building, mga kababayan. Yan ba ay trabaho ng sinasabi nila na gusto nila na mapapanagot yung mga politiko? Yung iba kaya lang nagpunta doon para maghasik ng kaguluhan dahil nga nabayaran. Ito yung pera ni Discaya. Nasa amin na, nasa amin na. Shoutout sa lahat ng kurakot, kinuha na ng ransom yung pera. Ito yung pera. Ngayon mga kababayan, alam niyo yung pinakamasaklap dito. Kung titingnan nyo, yung mga magulang, eto na nga yung sinasabi ko sa inyo, yung mga magulang dyan na hindi nyo tinututukan yung mga anak ninyo, eto na. Sabi dito mga kababayan sa Billionario News Channel, mga magulang, sumunod sa MPD para alamin ang kalagayan ng mga inarestong kabataan. Umiiyak yung mga magulang ng mga batang naaresto. Pero inyo, walang kaalam-alam yung mga bata na hikayat lang na manggulo, nanggulo nga naman doon sa Kamaynilaan, mga kababayan, nagsira ng kung ano-ano. Ngayong nakulong yung mga kabataan, walang umano mga kababayan, walang gustong sumalo doon sa mga bata. Diba? Yan yung pinakamasakit. Anyway, tuloy pa natin. Binabatikos ngayon ang Manila Police District dahil sa nga, yung mga stoplight nga, yung mga traffic light nga, yun nga yung pinagsisisiraan nila doon. Diba may inakyat pa nga na isang stoplight, mga kababayan? Yung isang stoplight, diba sabi nga ni Mayor Isko, hindi daw maakyat nung malaking tao kaya isinugo yung pag-akyat doon sa bata. arbitrary arrest ng mga kabataan na pinaghihinalaang sangkot sa riot sa Maynila kahapon. Hindi pa rin daw sila nakakausap ng kanilang mga magulang. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor, live mula sa MPD. Pierre, kumusta ang sitwasyon dyan? Willard, sumugod dito sa Manila Police District ang mga magulang na mga naarestong kabataan sa gitna ng riot sa Menjola at sa Ayala Bridge sa kasagsagan ng tama yung sinasabi dito ni Masolidad de los Reyes, nasa magulang din yan. Opo, kasi hinahayaan nila na yung kanilang mga anak, mga kababayan, nakikisama sa mga ganong klase ng gawain na kung saan nakikiisa sa mga riot. Pwede naman nga mag-rally ng mapayapa. Alam niyo, sa totoo lang, meron naman po mga rally kahapon na talagang mapayapa po nilang idinaos. Mapayapa po nilang ginawa yung mga rally nila kahapon. Kaso nga lang ang problema, pagkagat ng dilim, doon na nagsimula, mga kababayan, na dumami yung mga nakaitim at nanggulo at nagsunog ng kung ano-ano at ng bato sa ating mga kapulisan. Kilos protesta laban sa korupsyon. Ayon sa mga magulang, hindi pa nila nakikita o nakakausap ang kanilang mga kaanak simula pa kagabi. Kita nyo, 216 ang arestado kahapon. Dami, 127 dito ay adults, habang 89 ay minors at 24 sa mga ito ay below 12 years old. Ayon sa mga pamilya ng mga naaresto, hindi pa sila sigurado kung nasa kustodiya nga talaga ng pulis ang kanilang anak o kaanak dahil sinabi lang daw sa kanila na nasa loob pero hindi pa nila nakikita o nakakausap. Ayon kay Ginang Aguirre, ang anak niyang si Samuel na grade 11 ay hindi nagpaalam na sasali sa protesta. May tumawag lang daw sa kanya na nasa MPD ang kanyang anak. Iba ang pinagpapaalam sa kanya. So wala may phone sa kanya? Wala. Nilikom daw ilagay sa isang box. Ganon din ang kaso ni Ruby Magno. Sumama lang daw sa barkada ang 15 anyos na anak. Bigyan ko lang siya ng barya, 25 pesos. And yun, hindi na nakauwi. Ayon sa MPD, kasalukuyan pang iniimbestigahan ang pangyayari at may proseso pang pagdadaanan. Hindi pa raw masasabi kung kailan makakausap o makikita ang mga naaresto. Ano kaya masasabi ng mga mayayabang na influencer, mga kababayan, na nanghikayat sa mga kabataan? Ano kaya masasabi nyo dito? Yung mga kabataan, mga kababayan, na hinikayat nitong mga influencer na ito, ayan, nasa kustodiya ng mga kapulisan. Hinahanap ngayon ng mga magulang kasi yung pala mga bata nagsinungaling sa kanilang mga magulang. Diba, biruin nyo, kawawa yung mga magulang o hinihintay yung mga anak nila. Dumaan si Act
Teachers Representative Antonio Tino sa MPD para makita ang sitwasyon ng mga magulang sa labas ng gate. Sinabi niyang may nalalabag ng karapatang pantao ang PNP dahil sa hindi pagpayag na makausap ang mga naarestong mga kabataan. Panawagan natin, palayain lahat ng mga kabataang inaresto. Bandang 3:00 ng hapon kanina, dumating naman ang grupong Gabriela dito sa MPD. Kinukundina din nila ang sa palagay nila ay pagmamalabis ng police force at arbitrary arrest sa mga kabataan sa gitna ng riot. Tingin natin, hindi dapat nangyayari yung ganito, yung arbitrary arrest, no, sa mga nananawagan ng hustisya para i-pressure yung Yan ang problema sa inyo eh. Gawa kayo ng gawa ng kaguluhan, pwede naman kayo mag-rally ng mapayapa eh. Nang hindi umaabot sa punto na mananakit kayo ng mga kapulisan, mambabato kayo ng kung ano-ano. Kaya nga sa totoo lang, doon sa mga kababayang Pilipino natin, di ba sinasabi natin sa kanila kahapon, hindi natin kalaban yung ating mga kapulisan. Kaya na andyan sila ay nagtatrabaho sila at ginagampanan nila yung sinampaan nilang tungkulin. Bakit hindi maunawaan yan ng mga kababayang Pilipino natin at nung mga kabataan? Diba bakit hindi ninyo maunawaan na yung ating mga kapulisan may trabahong kailangang gampanan? Alam nyo nga yung masakit dito, gaya nga ng sabi ko kanina, yung mga politiko, mga kababayan na nang abuso't nagdakaw ng pera ng taong bayan, sila pasarap buhay habang nagrarally yung mga kababayang Pilipino natin. At ang sumalo ng galit ng taong bayan, yung ating mga kapulisan na wala naman talagang kinalaman dyan. Sana maunawaan yan na mga kababayang Pilipino po natin na sana pag nag-rally ulit kayo sa sunod, wag na wag ninyong sasaktan yung ating mga kapulisan kasi nagtatrabaho lang yan. PNP na makausap yung kanilang yung magulang ng mga bata. Willard, karamihan sa mga magulang kiniklaim nila na ang kanilang mga kaanak, mga anak ay sa pilitang inaresto ng walang kasalanan o kaya ay nadamay lamang. Giit naman ng PNP na kakasuhan ang mga mapapatunayang may kinalaman sa riot. Sa kasalukuyan ay iniimbestigahan pa raw ang napapabalitang binayaran ang mga sangkot sa riot. Willard. Kasi may mga kumakalat nga na balita mga kababayan kahit nung isang araw pa na may nagpondo po daw talaga na mga rally dyan. Hindi ko naman po nila lahat na yung rally dyan pinondohan pero may mga rally po dyan na funded po talaga. Napansin ka bang kasamang mga abogado itong mga magulang o may mga nagpresenta kayang mga volunteer lawyers para katawanin itong mga minor de edad at least? Yes, Willard, meron ng mga abogado ang mga naarestong mga kabataan at hinihintay pa kung ano ang mangyayari sa kasong ito. Alright, maraming salamat sa iyo, Pierre Pastor. Nag-uulat ng live mula sa Manila Police District. Ayan mga kababayan, wait lang, hanapin nga natin yung sinasabi ko na yung stoplight. Tsaka nakakatawa dito, yung mga nakamaskara, hindi nila alam pinaglalaban nila mga kababayan na ito. Panoorin nyo muna. Hindi nila alam pinaglalaban nila. Eto wait lang. Yan. Tingnan nyo Ano yung kwento dyan sa bakit ganyan yung suot nyo ngayon? Ganito po yung suot namin, mukha kami magnanakaw. Oh. Kaya namin yung itsura nila, ipinapamukha namin sa kanila, yung mukha nila. Yung mukha nila, daw? Magnanakaw. Ganyan nakatakip ng mukha. Kaya sila magnakaw Ano yung kwento dyan sa... Diba? Useless yung pinaglalaban nila dito. Bakit daw sila nakamaskara? Bakit daw sila nakabonet mga kababayan? Kasi ginagaya daw nila yung ginagawa ng magnanakaw. Di wala din silbi yung pinaglalaban nyo dyan. Diba? Wala din silbi mga kababayan yung pinaglalaban nila dyan. Kasi kaya nakabonet, aminin man nila o hindi, kaya sila nagbonet dyan kasi para manggulo. Para gumawa ng kaguluhan at subukan takutin ng gobyerno. Kaso ang problema, hindi sila nagtagumpay. Hindi sila nagtagumpay na takutin ang gobyerno mga kababayan. Kasi alam naman ni PBBM na yung gobyerno niya ang nanguna. Si PBBM mismo ang nanguna na imbestigahan at isiwalat sa publiko yung matinding korupsyon na nangyayari dito po sa ating bansa. Pero wait lang eto pakita ko lang din sa inyo yung mga post ni Supafly. Sabi dito mga kababayan, eto kay Supafly to. Sabi dito, walang mapupunit na sedula. O walang magpupunit ng sedula, magiging meron, madami. Yan, basta handa lang kayo pag ganapan na. Ganapan na lang.
May nagka-comment na isang kabataan siguro. Sabi ni Tommy Montana, kailangan ang gang. Kailangan ang gangya. Pakibulungan yung mga duwending itim natin. Hehe, yun yung mga nanggugulo. Yun yung mga kamiyembro nila, mga kababayan na nanggulo. So sabi pa dito, September 21, 2025, ayan, kailangan ng watawat na kulay itim. Sabi pa dito, nakaranas na ba kayo ng kulit nang galing ng mga nasa baba o ibaba? Ito ang purge. O, yan yung sabi dito, mga kababayan, ha. So sila po, yung mga nanghikayat ng kaguluhan sa mga kababayan Pilipino po natin, especially yung mga kabataan yung pinunteriya nila na impluwensyahan. Kaya kung mapapansin ninyo, mostly mga kabataan yung nanggulo. So ngayon, bukod pa po dyan, ay stoplight po. Mga nakamaskara. Diba? Yan ba ay makakapagdulot ng maganda sa ating bansa? Hindi. Lalo lang, mga kababayang ibinabaon sa hirap ang bansang Pilipinas kasi yung mga pera na dapat gagastusin dyan sa mga sinira nila, marami na dapat ang matutulungan nun. Marami na dapat, mga kababayan, ang pwedeng paglagyan nun. Pero dahil nga sa mga walang kwentang ipinaglalaban ng mga ito, yan o, mga nakagengeng pa nga, kita nyo, mga nakagengeng pa, mga na-impluwensyahan talaga ito ni Bustoyo, mga kababayan. So yan po yung sinasabi ko sa inyo na dapat maging responsable yung ibang influencer sa pag-iimpluwensya sa mga kabataang Pilipino. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, yan po yung pinaggagawa ng ibang mga kabataan. Ano po, na nagsagawa ng protesta, mga nakaitim, hindi para kita nyo naman, ayaw nila na mapayapang rally, panggugulo yung ginawa po nila. So ngayon, huwag magsasalita yung iba na nilabag yung karapatang pantao ng mga ito. Kasi kung tutusin talaga, dapat silang masampulan, makulong para magtanda. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo, hingil po dyan, comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo, hingil po sa usapin na yan.